Gobyerno ng Pilipinas na pinamumunuan po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga sangkay, kakaharapin nga ba o babanggain ang Iglesia ni Cristo? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay, at muli po tayo nagbabalik sa oras na ito, mga sangkay, sa panibagong topic at usapang gulo sa Pilipinas. O ano po ito, mga sangkay? Ano ba ang tamang term dito? Usapang pampolitika? Well, isa pong issue ito sa Pilipinas ngayon, mga sangkay, tungkol po sa INC at sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ngayon, mga sangkay, may nadadawit po kasing isang pulis na siyang inutusan daw po ni Pangulong Duterte nung time na siya po ang namumuno sa Pilipinas. Alamin po natin ang tungkol dito dahil nagsalita na daw po ang INC tungkol po dito. Okay? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.31 million subscribers na dito sa YouTube. So, ilang tulog na lang, mga sangkay? 1.4 million subscribers na po tayo. So, kung gusto mo mapabilang sa paparating na 1.4 million subscribers, click the subscribe down below. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, sumagot na po ang Iglesia ni Cristo, kaugnay po, mga sangkay, sa mga binabato daw pong mga issues. Actually, ginagawan-gawan po ito ng maraming mga kwento, mga sangkay, ng ibang mga anti-government na pinapalabas po nila, mga sangkay, na target na daw po ng pamahalaan natin ngayon ang Iglesia ni Cristo. Which is for me, mga sangkay, bilang isang tumitingin sa mga nangyayari sa Pilipinas, mukhang malabo po yan. Ginagawan lamang po talaga ng kwento yan, mga sangkay, ng mga anti-government, anti-BBM. Kasi nga po, gusto po nila itong INC matrigger at lumaban po sa gobyerno. Mula noon, mga sangkay, ang INC, hindi po natin nakita yan, mga sangkay, na nakisawsaw. Okay, sa pamamalakad ng gobyerno, mga sangkay, nakisawsaw po sa mga rally-rally na yan. Hindi po. Nagkakaisa lamang po sila sa pagboto. Pero never po sila, mga sangkay, yung tipong nagrally sila nagkaisa. Wala pong ganong eksena. Kasi, mga sangkay, yung INC, sumusunod po yan sa nakasulat sa Biblia na magpasakop po sa mga namumuno. Sumusuporta po sila sa mga adhikain ng pamahalaan. O ito, pakinggan mo natin. Ano po ang sagot dito ng INC? Sa gitna naman po ng hidwaang naganap sa pagitan ng mga lider ng bansa, nagsalita na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagkakadawit ng pangalan ng INC. Narito po ang report. Sinagot ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si kapatid na Edwil Zabala ang mga isyung ibinabato sa INC. Kabilang narito ang naging pagbisita noong 10 ng Oktubre ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Okay. Ito kasing pagbisita ni former President Duterte, ginawan po ito ng kung ano-anong kwento ng kabila, mga sangkay, yung mga anti-government, yung mga diehard supporters ni Duterte. Ngayon sinasabi po nila, mga sangkay, na, ayan na, ang iglesia, tutulong na kay Duterte. Gagawa na ng hakbang, papalayasin na po si PBBM. May mga naririnig po tayong ganyan, mga sangkay. Pero ito yung sagot ng iglesia, ng INC mismo. Nilinaw ni Ka Edwil na sariling pagpapasya ng dating Pangulo ang naging pagbisita sa tanggapang pangkalahatan kasama si Senador Christopher Bongo. So, hindi po in-invite ng pinuno po ng iglesia. Wala pong ganun. Ayon po dito sa tagapagsalita ng INC. Wala pong ganung eksena, mga sangkay. Ito po ay sariling pagpapasya nila Tatay Digong, ni Bongo at kung sino pa man, mga sangkay, pumunta dyan. So, anong dahilan? Nagtungo sila sa central office ng Iglesia ni Cristo para personal na bumati. Personal na bumati? Bakit? Sa nalalapit na kaarawan ng kapatid na Eduardo Manalo. Sa nalalapit na kaarawan ng pinuno po ng INC. Ngayon, mga sangkay,
Pinapalabas kasi ito ng kabila na ito na, nagkakaroon na ng alyansa yung mga Duterte. Mga sangkay, alam naman po natin na close din po ang iglesia sa mga Marcos. At dito mga sangkay, malabo po yung kanilang mga pinupukol na parang, yun, gagawa na ng EDSA 3, EDSA People Power 3 para po pababain si Marcos. At ang gaganap dito, yung mga INC. Ako mga sangkay, hindi ko pa nai-imagine yan kasi never naman po talaga nakialam sila yung mga pangkaguluhan sa Pilipinas. Hindi po umi-eksena dito yung iglesia. Ang totoo, idadagdag ko na, ay halos taon-taon naman nagtutungo si former President Duterte para bumati. Every year, halos. Gayunman, ipinaubaya na ng INC kay dating Pangulong Duterte ang pagtugon sa pagdadawit dito ni dating Police Colonel Royina Garma nang sabihin na nagpahanap siya ng isang police official na miyembro ng INC para mga siwa sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Okay, so ayan mga sangkay, lumilinaw na po. Okay, dito, walang mga sangkay, wala pong masamang tinapay sa gobyerno ang INC. Kumbaga sabi nila, ang sumagot diyan si PRRD, since siya ang nag-aano dito mga sangkay. Ngayon, sumagot. Kung hindi ako nagkakamali, parang kahapon lamang yata, nag-release ng statement ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito po yung statement. Pinaliwanag na niya yung ukol sa bagay na yan. Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit ganon ang choice niya. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni dating Pangulong Duterte ang dahilan bakit sa isang miyembro ng Iglesia ni Cristo niya nais ipagawa ang trabaho. Paliwanag ng dating Pangulo, may tiwala siya sa isang INC dahil maaasahan sa pananalapi at hindi ibubulsa ang gugugulin sa mga proyekto ng gobyerno. So ayan, mga sangkay, yung statement. So sa madaling sabi, inamin po mismo ni former President Duterte na totoo nga na nagpahanap po siya ng isang INC member na pulis. I don't know mga sangkay kung ano pa ang magiging kwento dyan, pero ang mahalaga ngayon, inamin po ni PRRD. Pero mga sangkay, itong banggaan na pinupukol ng mga anti-government, parang inuugnay po nila na itong iglesia, mga sangkay, babanggain ni PBBM. I don't think, mga sangkay, mangyayari yan. Malabo po yan. Wala naman pong dahilan. Wala rin po silang issue. Diba, mga sangkay? So dito talagang nasabit lang kasi itong si Garma nagsalita po. Ayon po sa kanyang nalalaman. Diba, inutusan po maghanap ng pulis na member po ng iglesia. Ngayon, lalo na pong lumilinaw ang mga issue na ito. Sa issue naman ng pagkasira ng samahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, naniniwala ang Iglesia ni Cristo na mas makabubuti para sa sambayanan ang pananatiling nagkakaisa ng mga leader ng bansa. Kaso nga lang, ayaw po niya ni VP Sara, di ba? Buti nga si Leni Robredo, mga sangkay, nakipagkamay na kay PBBM. Dito si Sara Duterte, naghihimutok po talaga si VP. Kasi feeling niya, ginamit lang daw po siya, mga sangkay, sa eleksyon. Well, let's say yes, ginamit. Pero hindi ibig sabihin nun na si PBBM lang ang gumamit. Both of them nakinabang, mga sangkay, sa kabila ang suporta. May supporters si PBBM, may supporters din si VP Sara. So, naggamitan po sila. Yun po ang totoo dyan, mga sangkay. Matatandaan na noong 2022 national elections, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang unity ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Grabe, no? Alam naman natin na talagang bumabangon ang hindi pagkakaunawaan. Pero dahil tinanong nyo kami at kami ay isang relihiyon, ay ibabalik ko lang doon sa aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ito na. Alang-alang doon sa aral ng Panginoong Hesukristo, ang hangad namin magkasundo, magkaunawaan, sapagkat ang makikinabang naman ay ang bansang Pilipinas kapag lahat ng leader natin sa ating bayan nagkakaisa. Ang ganda ng sinabi niya dito, mga sangkay. Hindi ba? Ayun po, kailangan lang po talaga magkasundo. Pero how? Paano gagawin yun? Kung si VP Sara nagpa-press con
Tapos binastos pa po si Apulakay. 'Di ba? Medyo malabo 'yan mga sangkay. Lalong-lalo na po ngayon. Masakit 'yan kay Pangulong Bongbong Marcos itong ginawa ni VP Sara. Pero wala pong reply si PBBM 'di ba? Ewan ko lang si Amy Marcos kung anong gagawin niya diyan. Pero maganda po yung sinabi dito ng isang tagapagsalita ng INC na it's time to unite. Yun naman po ang adhikain po talaga ng unity team noon pa. Magkaisa. Pero nga, mga sangkay, hindi po nagugustuhan ng kabilang kampo ang pagkakaisa na kahit ang mga dilawan pwede pong maging kabahagi ng pamahalaan. Nagkakaisa. Tiniyak din ng Iglesia ni Cristo ang nagpapatuloy na suporta nito hindi sa kanino mang personalidad, kundi sa magagandang programa ng pamahalaan. O, diba, mga sangkay? Ang Iglesia ni Cristo po nananatiling sumusuporta sa lahat ng mabubuting proyekto ng pamahalaan, lalo't sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Okay, so ayun, mga sangkay. Huwag kayong maniwala, mga sangkay, na magkakaroon ng parang digmaan po ang Iglesia against the administration. Hindi po yan totoo, mga sangkay. Huwag kayong maniniwala kung sino man mga nagpapakalat ng ganyan. Kalokohan po yan. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Guys, pakisubscribe po yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Pagkatapos po mismo ng video na to ngayon, pumunta kayo sa YouTube search. Ayan po. Tapos, i-type nyo po, mga sangkay, Sangkay Revelation. Kapag nakita nyo na to, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay ba? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.